Mr. Alden Richards, ito nga ba ang tunay na dahilan kung bakit masama ang loob kay Kathryn? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating update, salamat po sa inyong panonood at let's watch this video. Sobrang grateful with all the support and nagbubunga yung mga hard work namin during that time. I'd like to, on behalf of the whole team responsible for Out of Order, and gagawin din tayo. Hintayin nyo lang ang further announcement. It's gonna be a milestone for me. And maraming salamat for the unconditional and utmost support to everything that I'm doing and for everything that I'm doing in the industry. And thank you also for supporting me outside of the industry with all the things that I would love to do and like to do. And sana mahaba pang samahan to. And of course, I'm not gonna be tired and will always give you good contents for your consumption. Maraming salamat. And hello guys, this is Labis ang pagpapasalamat ng isang Alden Richards dahil po sa mainit na pagsuportang ibinigay sa kanya ng kanyang mga supporters sa kanyang first directorial debut movie na Out of Order. So dahil po dito sa kanyang interview sa Bombo Radio Philippines ay pinarating niya ang kanya pang pasasalamat sa lahat ng kanyang mga fans at sa mainit na suporta nito. Pero aside from that ay meron po mga intriga dito po sa likod po ng mga pangyayari ito. Pinagbibintangan kasi ng ilan na si Alden Richards daw di umano ay pinifilter ang mga komento sa kanya po dito po sa kanya pong first movie. Sabi po niya diyan, napapanood sa Netflix simula noong October 2 ang pelikulang Out of Order na pinagbibidahan ni na Alden Richards, Noni Buencamino at Heaven Peralejo. Ito rin ang kauna-unang proyekto na nagawa ni Alden bilang isang direktor at samot-saring komento ang naririnig at nababasa ng aktor tungkol sa kanyang pagiging baguhang direktor. Hindi naman pwedeng laging magaganda lang yung laging ginitingan natin. I take it as a good points to learn. I filter and then I take it account para at least for the next mas swabe na yung storytelling natin. Nakangiting pahayag ni Alden sa 24 Oras Weekend. 15 taong aktibo ang tinaguri ang Asia multimedia star sa show business. Maraming bagong kaalaman si Alden bilang aktor ang kanyang nagagamit umano sa pagiging isang direktor. Punong-puno pa yung pagiging aktor. Nililipat ko siya ngayon pagdidirect because it's been 15 years. Lahat kasi na mga nakikita ko nagmamarka sa akin and eventually nagiging stock knowledge ko pala siya and all of that was applied when I did Out of Order, sabi po ng binata. Unang napanood si Vietnam ang Out of Order at tampok sa Danang Asian Film Festival noong July. Noong isang buwan naman ay nakalahok sa naturang pelikula sa Jagran Film Festival sa India. Pero aside from that, isa sa pinakamagandang news na napabalita na meron na po siyang second directorial movie ulit. Kung saan very excited po siya to announce soon, pero as of now ay mas pinipili niya po muna na wag munang i-announce, isikreto muna at i-announce niya na lang yan pag handa na po siyang ilahad ito sa publiko. Pero sa ngayon ay sinasabi nito na pinaghahandaan niya yung kanyang pangalawang movie na gagawin. So ang tanong natin, sino kaya ang makakasama ni Mr. Alden Richards, Yun kasi yung kaabang-abang dahil tong si Alden masasabi natin na talagang very hot sa paggawa po ng movie. Aside from that is busy rin si Alden sa kanyang mga new ventures, yung mga new businesses po niya na itinatayo at kasama po ng kanyang daddy. Excited din si Alden Richards sa paglipat sa kanyang bagong bahay na sinasabi nga na ito na daw di umano ang senyales na mag-aasawa na nga si Alden Richards dahil ito po ay nagpatayo na ng kanyang sariling bahay. So yun po yung usap-usapan ngayon sa social media. So sunod-sunod nga yung mga good news kahit may mga hindi kagandahang balita patungkol kay Alden. Pero sa isang banda, meron pong naisulat dito ang pangmasak or pang movies. Kathryn, pinaasa lang di umano si Alden Richards na ipinost noong October 15, 2025, 12 AM, kaninang madaling araw. Kabilang si Kathryn Bernardo sa tumanggap ng Most Influential Celebrity Award ng 11th EDOC Circle. Pero imbis na matuwa ang fans sa kanya, may pagkanega ang naging komento ng iba.
paano raw magiging influential samantalang laging safe ang mga post niya at never nagbigay ng stand sa mga controversial issue, partikular na sa nagaganap na investigasyon sa malalang korupsyon sa ating bansa. Ginagamit lang daw nito ang kanyang platform sa mga endorsement niya at nananatiling nasa safe side ang mga kaganapan sa ating bayan. So hanggang sa ngayon ay hindi pa rin makamove on ang ilan sa mga hate campaigns dito kay Miss Catherine patungkol nga sa pananahimik nito sa issue po ng korupsyon. Sabi po ng ilang mga netizen, been a fan of Catherine for like a decade and this is the first time I will disagree with the award she received. Influential yet didn't use her voice for what needed. You don't deserve it, Kat, ayon sa isa niyang fan sa X. So maraming nagdi-disagree doon po sa kanyang award na natanggap na most influential celebrity of the year dahil hindi niya naman daw ginagamit yung kanyang influence para mag-voice out, no? Para po bumoses patungkol po sa mga issue na papanahon. Sinabi pa nga sa kanyang acceptance speech na salamat sa mga naniniwala at sana magtulungan tayong lahat para maging maganda ang kinabukasan ng Pilipinas. Hindi na raw umaasa ang netizen na sasagot si Catherine sa backlash sa kanyang award dahil kilala nga naman nitong hindi pumapatol sa mga issue, which is very true. Never po yan nagsalita or never po yan papatol talaga sa mga issue na katulad nito. Samantalang totoo kaya, ito na. Totoo kaya ang naririnig nating kwento na kaya sila nagkaroon ng issue ni Alden Richards ay dahil akala ni Alden ay sila na nung nagsushooting sila sa Canada para sa Hello Love Again. Pero pagdating daw sa Pilipinas, iba na ang treatment ni Catherine kay Alden. Totoo kaya yun? So yun po yung mga bali-balitang kumakalat ngayon sa buong social media world na si Miss Catherine Bernardo ay tinaguri ang paasa. No? Tinatawag siyang paasa. Kaya sinasabi po nila na kaya totoo talaga yung mga balita natin noon patungkol kay Catherine at Alden na iba po yung kanilang samahan. Katulad ng sinasabi ni Renato Sayan, di ba? Yung mga bali-balita niya noon, pinipm niya sa akin kung ano yung mga nagaganap sa Canada. At kung kayo po yung naka-observe noon, masasabi talaga ninyo na magkarelasyon na si Alden at si Catherine. Pati mga galawan po nila sa sa mga kanilang pagpo-promote ng movie. Pero pagkatapos daw nito ay wala na daw, no? Parang dead mga si Alden Richards kay Catherine Bernardo na bagay na ikinasama ng loob ni Alden Richards, 'di ba? Pero syempre tayo, ito naman po is spekulasyon pa lang, mananatili pa rin siyang spekulasyon. Not unless, no, si Mr. Alden Richards ang magkumpirma nito at si Miss Catherine Bernardo mismo ang magsalita patungkol dito. Kasi lahat naman ng mga balita na yan ay maaaring spekulasyon lang. Maaaring ito ay hearsay lang or maaaring ito ay fabricated stories lang. Ang tanging makakapagpatunay lang ng mga totoong balita na yan ay walang iba kundi si Catherine at si Alden Richards. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV and DarEds channel. God bless everyone.